Hello, good morning, good morning. Good morning mga kapatid. Ako ay nahihingal sa aking gawa. Kasi gusto kong tapusin doon. Sa wakas natapos na yung banda doon. Kasi ang sabi ng auntie ko, pag matapos ko daw ngayon, wag na muna akong pumasok. Kasi ano na, medyo malinis na. Yung dito na lang portion, yung may kakaunti na lang dyan, yung aanuhin ko. Kaya ako ay magpahinga muna. Magpagasolina muna ako. Hello, how's everybody? Ganito ang buhay ko. Kaya kain tayo. Puto rice yung aking snack. Nag-advance ako sa kanila. 9:45 pa lang. Ah, dami lamok mga kapatid. Sagingan kasi. Kaya malamok. Buti lang hindi na ulan kasi sabi ngayong araw maglandfall yung bagyo. Kaya hindi mainit, hindi rin naulan. Thanks God. Kasi kanina naulan doon sa bahay. Kala ko nga lalakas yung ulan eh. Pero at least kahit papaano ay minto. Patapusin muna ako ni Lord. Daming obligasyon sa buhay. Pero thanks God pa rin kahit papaano ka-survive tayo. Dalangin ko lang na mag-succeed na yung blessing ko para makatulong din naman ako kahit papaano. Yung pinaka father faith ko kasi masakit sa dibdib isipin mga kapatid. Ngayon kasi nangangailangan siya ng tulong kasi diabetic po siya. Tapos ang epekto kasi ng diabetic sa kanya is ngayon siya po ay totally blind na. Pero faithful pastor yun. Napakabait. Matulungin yun. Kaya nakita ko kasi yung post kahapon ni Pastor John Ray na nangangailangan siya ng tulong. Iisa lang kasi yung anak niya. Tapos siyempre maintenance, may mga maintenance kasi yun siyang gamot. Tsaka si nanay kasi mas matanda kay pastor. Eh, buti na nga lang sa awa ng Diyos talaga. Kasi nung kachat ko pa si nanay, sabi niya sa akin, si pastor daw kasi, nung time na yun hinihingi daw nila sa Panginoon na makapagpahinga man si pastor ng kahit 1 o 2 oras man lang na feel na kasi yung sobrang kati ng buong katawan niya. Hindi makatulog si pastor. Magdamag lang daw yun. Lakad ng lakad sa loob ng bahay. Kinikwento niya kay nanay kung paano siya nagumpisa sa ministry.
hanggang na yung mga churches na ano niya, na naipundar niya hanggang dumating siya sa Leyte. Kasi nung nandun siya sa Leyte kasi, sa amin yun siya tumitira, sa amin yun siya nakikituloy. Hanggang nag ano siya ng summer. Kasi ano si Pastor Minyada kasi yung church planters, just ganun. Nag ano talaga siya. Kaya siyempre ano na rin yung pag hindi kasi tayo nag-iingat, mga side effect ng diabetic isa kasi yun. Ang masaklap kasi sa kanya is totally blind na siya. Eh ngayon, nung post kahapon ni Pastor John Ray, sabi na ilipat nila ng ibang place si Pastor Binyada para daw matutukan siya ng anak niya, tapos yung mga pangailangan nila financially. Kaya naiyak talaga ako. Kasi si Pastor Minyada, malaking tulong din sa buhay ko noon. Nung kasagsagan ng ako ay na-encounter ko yung family problem ko. Nandyan siya. Na laging nakasuporta, nag-a-advise, ganun. Kumbaga, siya talaga yung nandyan sa likod namin. Kaya ngayon, naiyak ako iisipin na ganun na yung kalagayan niya. Ang hirap kaya, ang hirap mong isipin yung hindi ka na makakakita. Tapos yung latest update ni nanay sa akin, ano na daw, may time na kahit siya hindi na siya nakikilala ni Pastor. Kasi lalo na pag inaano siya ng Alzheimer's niya. Pero ang pinagpapasalamat lang daw niya kasi ni isang salita, hindi daw si Pastor nag-question sa Panginoon. Hindi, walang reklamo, wala lang. Pero tayo na nakakakita sa kanya, parang ang sakit mong isipin. Pero pasalamat pa rin tayo sa Panginoon na kahit ganun yung kalagayan niya, parang nagiging ehemplo pa rin siya sa atin, lalo na sa akin. Kasi ako po, ang kapatid ay diabetic din po ako. Kaya chinat ako ni nanay, sabi niya, hanggat maaari, mag-ingat ka, kontrolin mo yung kain mo. Ako minsan kasi matako ako sa tinapay. Kaya, at saka, wala akong maintenance ng gamot, mga kapatid. Kasi, sa totoo lang, hindi ko kaya mag-maintenance. Kasi napakamahal ng mga gamot. May mga follow-up, check-up. Hindi ako na nag-ano. Pero, bala kong pagpalarin man ng ipagkalooban ng Panginoon yung blessing ko, magpa-check up ako kasi may time na ramdam kong ang bigat ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay nahihirapan akong huminga. Isa din kasi yun sa side effect ng diabetic. Kaya ganito lang ang buhay natin, ganito lang ang buhay ko. Lakas loob akong lumaban para sa pamilya ko. Alam ko na may mga purpose po si God. Basta patuloy lang tayong manalig sa Kanya. Pasensya na po. nagiging ano ako kasi kahapon pa yun na nabasa ko yung post na yun. Tapos sabi ko kahit maliit na bagay, makakatulong ako sa Kanya. Yun ang pinagdasal ko na sana po ibigay na ng Panginoon sa akin yun, para kahit papano ay makashare man ako sa blessings na yun. Kaya salamat po.